Balik sa digit ang price hike sa produktong petrolyo dahil sa tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan at hindi lang daw mga motorista ang apektado. Ang detalye sa agenda report ni Ches Sulit. Di lang mga motorista, maging ang business sector, umaaray na rin sa pagsirit muli ng presyo ng produktong petrolyo. Patong-patong na lang daw kasi ang gastusin ng mga negosyo. We are back to square one. We thought that the war was going to end, but then it appears that US is continuing to bomb Iran, not just yung mga plant energy producing plants nila, pati yung infrastructure. Posibleng hanggang 10 pesos at 50 centavos ang patong sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Higit 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, nananatiling mataas ang presyo ng langis sa global market dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Anya, pinangangambahan ngayon ng oil industry players ang posibleng pagkaantala muli ng supply chain. Now the signals are a bit leaning on the possibility na umakyat pa, no? Especially now that there's another threat from Iran that in the event that the power industry or power network of Iran would be hit, they have asked for Houthis or the Yemen to block the Red Sea, which is another outlet actually for oil, no? Ipinaliwanag ni Bellas na ang sapat na inventaryo ng langis ay panangga lamang sa oras na kulangin ng supply ang Pilipinas. Hindi nito mapoprotektahan ng mga consumer laban sa pagtaas ng presyo sa global markets. Malaki pa rin kasi ang reliance ng Pilipinas sa imported crude oil at refined petroleum products. Una nang sinabi ng Energy Department, hindi na muna bibili ng panibagong emergency fuel supply ang Philippine National Oil Company. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, functional naman ang international supply chain. Matatandaang nakapag-procure ang Pilipinas ng 4 na shipment ng diesel na umaabot sa kabuuang 1.12 million barrels. Pero dahil sa upward trend ng presyo ng produktong petrolyo, dehado na naman ang mga MSME. Ang negosyante, maraming pain points pa rin. Diba? Ang dami niyang gastos in addition, not just wages, kuryente, fuel. Diba? Tapos ang problema, hindi ka naman makapagtaas ng presyo kasi yung demand side, wala naman pero yung consumer to fund any increase in prices. Isa sa mga panawagan ni PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang sa pamahalaan, ipostpone muna ang nakaambang minimum wage hike sa July 25 sa susunod na tranche nito. Nanawagan din si Ang ng financial o tax relief para sa mga MSME. Anya, dapat ding mapakinabangan ng mga negosyante at commercial transport operators ang targeted subsidies. Hiling naman ni Bellas, ikonsidera sana ang excise tax suspension sa diesel at gasolina. Posible pang magbago ang tinatayang galaw sa presyo sa 5th day of trading ngayong linggo. Sa Monday rin iaanunsyo ng mga kumpanya ang official price adjustments bago ito ipatupad sa Martes, July 21. Para sa agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.